Swerte ka lang, pero hindi ka pasok sa standard ko. Mataas ang pangarap ko sa anak kong ito, kaya ang lakas ng loob mo na ligawan siya at magpakita rito. Ano bang ibubuga mo sa ibang manliligaw ng anak ko? Disente naman po ang trabaho ko, sir. Nagbebenta po ako ng disente at malaki na rin po ang pwesto namin ng tinapayan sa bayan. Yun lang? Mabubuhay ba ng mga tinapay mo ang anak ko? Sa tingin mo ba matatanggap ako ng mga magulang mo, Jean? Mahigpit ang paghawak ni Carlo sa kamay ng babaeng nililigawan. Titig na titig siya rito dahil sa kabang nararamdaman. Ang araw na ito kasi, ang araw na ipapakilala na siya ng babae sa mga magulang nito. Isa siyang tinapay vendor at isa namang guro sa high school si Jean. Doon sila nagkakilala dahil supplier ng tinapay si Carlo sa kantin ng paaralan na pinagtatrabahuan ng babae. Halos 8 buwan na rin niyang nililigawan ito at sa wakas ipapakilala na siya sa mga magulang. Masaya man at nagagalak ay hindi mapigilan ng lalaki na kabahan. Retired army kasi ang magulang ng babae at alam niyang strikto ang mga ito. Ano ka ba? Huwag kang kabahan. Nandito naman ako. Hindi kita iiwanan. Pagpapalakas ng loob sa kanya ni Jean. Ngumiti si Carlo at hinaplos ang pisngi ng babae. Sige, umaasa ako sa iyo. Lalakasan ko pa ang loob ko. Tumango si Jean sa kanya at naunang pumasok sa gate ng kanilang bahay. Pigil ang hininga ni Carlo at sumunod sa likuran ng babae hanggang sa nakapasok na sila ng bahay. Noong una, walang tao ngunit nagsalita si Jean. Nag-umpisang kumabog agad ang dibdib ng lalaki. Ma, pa, nandito na po ako. Saad ng babae at inilibot rin ang tingin sa paligid. Hindi nagtagal ay lumabas din ang ina nito na may katabaan at natutop ang labi na makita si Carlo sa likuran ng anak. Sanay na ang mga ito na may dumalaw sa kanilang manliligaw ng anak. Pero nagulat ang ginang dahil ito ang unang beses na si Jean mismo ang nagdala ng lalaki. Oh, anak, natagalan atang uwi mo ngayong galing paaralan. May ginagawa lang po kami, ma. Nga po pala, si Carlo po. Manliligaw ko. Pakilala ng babae. Tumikhim si Carlo at handa nang lumapit sa ginang ngunit agad tumalikod ito. Alberto? Tawag nito sa asawa. Napalunok agad siya ngunit bahagyang kumalma rin nang lingunin at ngitian ni Jean. Nilakasan niya ang loob dahil ayaw niyang makita ng babae na kinakabahan siya. May bisita ang anak mo. Lumabas ka muna rito. Bisita? Manliligaw na naman? Sino? Hindi tumagal, lumabas ang isang matangkad at baritong lalaki na nasa 50s na. Puno ng tato ang kaliwang balikat nito at parang papatay agad ang tingin nang dumapo ang mata kay Carlo. Hindi maipagkakailang dati nga itong sundalo dahil sa aura at pangangatawan. Matangkad din naman si Carlo at may muscles pero mas malaking tao ang ama ni Jean. Anong pangalan mo? Walang pag-aalinlangan na asik nito sa kanya sabay upo sa kawayang upuan. Magandang hapon po, sir. Ako po si Carlo. Nililigawan ko po si Jean at pumunta po ako rito para formal na hilingin ang basbas po ninyo. Agad namang sagot ni Carlo ngunit hindi napigilang huwag mautal sa huli. Nasira agad ang ekspresyon ng ama ng babae at pinalapit siya. Sinilip pa nito ang suot niyang damit at nasira ang ekspresyon na makitang lukot ito. Galing pa kasing delivery kanina si Carlo at mabilisan lang na nagpalit dahil sa pagmamadali at kaba. At sabi rin naman ni Jean na mas mabuting maging normal siya sa sarili. Sinunod lang niya ang babae ngunit parang ngayon nagsisi na siya dahil sa tinging ibinibigay ng mga magulang nito. Hindi rin naman lingid sa kalaman mo na hindi lang ikaw ang manliligaw ng anak ko, di ba? Opo. Sa tingin mo ba mas lamang ka sa kanila? Magkadikit ang palad ni Carlo. Ngunit kahit kinakabahan ay pinilit siyang nagpakalalaki dahil alam niyang nakatingin si Jean. Gusto niyang ipakita na seryoso siya rito at handang harapin ang ama nito kahit pa nakakatakot. Opo sir, mahal ko po ang anak ninyo at seryoso po ako kay Jean. Kung may mas ilalamang po ako kaysa sa iba, yun ay ang sinseridad ko sa kanya. Handa rin po ako maghintay hanggang sa payag na po kayo sa amin.
Ngunit imbis na matuwa, nalukot ang ekspresyon ng ama ng babae. Saan ka naman kumuha ng lakas ng loob, ha? Umawang ang labi ni Carlo at hindi nakapagsalita. Bigla siyang nanlamig. Mukhang ayaw sa kanya ng ama ng babae kahit patotoo siya sa nararamdaman kay Jean. Po? Saan ka kumuha ng lakas ng loob na manligaw sa anak ko at harapin kami? Alam mo bang mga taong may mataas na propesyon lang ang may lakas ng loob na harapin ako? Ha? Napatitig si Carlo rito. Si Jean ay bahagyang napaalsa ngunit pinigilan agad ng ina nito na pareho rin ang opinyon kay Carlo. Pa, Awat ni Jean. Diyan ka lang. Huwag kang sumali rito. Sabat ng ama. Hindi nakapagsalita si Carlo at nagulat sa ugali na matanda. Alam mo ba kung ano ang anak ko? Guro siya, profesional at may maayos na trabaho. Ikaw, ano ka? Hindi ba taga-deliver ka lang ng tinapay sa paralan nila? Gumapang ang kaba sa dibdib ni Carlo. Pakiramdam niya, binagsakan siya ng langit sa pag-aakalang magiging mabait ito sa kanya. Kilala niyo po pala ako. Sinubukang pagaanin ni Carlo ang tensyon sa pagitan nila ng ama ni Jean, ngunit sarkastiko lamang itong tumawa. Alangan naman, hindi. Nag-iisang anak ko lang itong si Mary Jean, kaya alam ko lahat na nangyayari sa kanya. Lahat ng lalaking sumusubok makipaglapit sa kanya ay masusi kong kinikilatis. Maswerte ka nga at umabot ka ng ilang buwan nang hindi ko nalalaman. Ang lakas ng loob mo, bata. Sir? Swerte ka lang, pero hindi ka pasok sa standard ko. Mataas ang pangarap ko sa anak kong ito. Gusto kong may disenteng trabaho rin ang lalaki mapapangasawa niya. Kaya ang lakas ng loob mo na ligawan siya at magpakita rito. Ano bang ibubuga mo sa ibang manliligaw ng anak ko? Mga doktor, pulis, engineer, at abogado ang mga yun. Ikaw, di hamak na tinapay vendor lang. Natutup ang labi niya. Ang babae ay namutla rin sa inusal ng ama at gustong magpagitna. Ngunit alam ni Carlo na takot ito sa ama nito kaya hindi nito magawang sumagot. Tumikhim si Carlo at matapang na hinarap ang matandang lalaki. Disente naman po ang trabaho ko, sir. Nagbebenta po ako ng disente at malaki na rin po ang pwesto namin ng tinapayan sa bayan. Mapapakain ko po ang anak ninyo ng 3 beses sa isang araw katulad ng ibang manliligaw niya. Lakas loob na sagot ni Carlo. Yun lang? Mabubuhay ba ng mga tinapay mo ang anak ko? Ang mga magiging apo ko kung sakali. Bigla siyang nanghihina at nahiya sa inusal ng ama ng lalaki. Akala kasi niya kahit istrikto ay magagawa niyang kunin ang loob nito. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay sirado pala ang utak nito at pinagtatawanan pa ang trabaho niya. Hinuhusgahan nito ang pagiging tinapay vendor niya nang walang kaalam-alam kung gaano nito inangat ang kanyang buhay galing sa kahirapan. Disente naman po ang kinikita ko, sir. Wala akong bake. Nakakahiya ang trabaho mo para sa isang magandang guro na tulad ng anak ko. Matauhan ka nga. Kaya ko pong buhayin si Jean. Malaki na po ang negosyo. Umalis ka na. Sir? Sige na. Umalis ka na. Ayaw kita para sa anak ko. Malinaw ko namang sinabi, di ba? Nagsasayang ka lang ng oras dito. Hindi kita matatanggap. Papa naman. Mabait po si Carlo. Huwag kang sumali rito, Jean. Sa dinami-dami naman niligaw mo, itong lalaki pa nagustuhan mo. Paano kanya mabubuhay? Ha? May disente namang trabaho si Carlo, pa. Basta may trabaho lang siya, wala akong pake. Ang importante, mahal namin ang isa't isa. Nagkatinginan si Carlo at Jean. Ano? Mahal mo na ang lalaking ito? Nagalit agad ang magulang ng babae. Opo, kaya naman tanggapin niyo na siya. Mabait at masipag na tao si Carlo. Hindi pwede. Hindi kami papayag. Mula ngayon, itigil mo na ang pakikipagkita sa lalaking yan. Papa naman! Makinig ka sa akin, Jean, kung ayaw mo ako magalit. Hinarap siya ng ama nito at dinuro. Ikaw rin. Kung mahal mo ang anak ko, layuan mo siya. Hindi ka makakabuti sa kanya. Mabigat man sa loob ay tumango si Carlo at tumayo. Si Jean ay gusto ring tumayo ngunit agad pinigilan ng ina nito. Mapait na umiti ang lalaki at tinanggap ang pagkabigo. Nahihiya siya sa sarili at hindi na maalala kung saan siya kumuha ng lakas ng loob kanina. Nanliit siya sa pangliliit ng mga magulang ng babaeng nililigawan. Pakiramdam niya hindi katanggap-tanggap na nagbebenta siya ng tinapay at dapat ikahiya iyon. Naiintindihan ko po. Aalis na po ako, sir. Tiningnan din niya ang babae sa huling pagkakataon. Umiyak na ito.
Paalam, Jean. Walang naging reaksyon ang magulang ng babae at hinayaan siyang umalis nang may panghuhusga sa ekspresyon. Suminghap si Carlo at narinig pa ang galit na usal ng mga ito sa babae. Nasisiraan ka na ba ng bait, Mary Jane? Isa kang guro tapos papatol ka lang sa isang tinapay vendor? Mariin siyang pumikit at tinanggap ang mga narinig. Nasasaktan ang lalaki dahil disente naman at legal ang trabaho niya. Ni hindi pa nga niya nasasabi ang lahat-lahat tungkol sa kanya ay pinutol na agad siya at pinaalis. Ayaw nila sa akin dahil wala akong propesyon. Bigong usal niya sa sarili. Iwinakli niya ang sama ng loob at pumasok sa mamahaling sasakyan niya na patagong nakaparada sa madilim na lugar ng eskinita. Hinubad na rin niya ang suot na lukot na polo at pumalit ng isang bago at mabangong damit. Bigo siyang ngumiti at pinagmasdan ang sarili sa salamin. Ang hindi alam ng mga magulang ni Jean, isa siyang CEO ng napakalaking factory ng tinapay sa buong bansa. Sobra 100 ang mga sangay nito at pinili niya yung itago dahil ayaw niyang maging mapagmataas sa mga mata ng mga ito. Gusto niyang makilala siya sa normal na paraan, hindi sa yaman niya. Sa kabila ng tagumpay sa buhay ay nanatiling nakaapak ang paa ng lalaki sa lupa, kaya kahit milyonaryo na ay sinanay pa rin niya ang sarili sa normal na pamumuhay at naging hands-on sa negosyo niya. Kaya nang makilala si Jean, hindi nito alam ang kanyang totoong pagkatao dahil walang may alam nun kundi ang mga trabahante lamang niya at iilang tao. Kaya kung tutuusin, kaya niyang lagpasan ang lahat ng ipinagmamataas ng ama ng babae kanina, ngunit pinigil na nito siya. Hindi rin alam ng nililigawan na mayaman siya kaya nalulungkot si Carlo na kayamanan pala ang kapalit ng pagmamahal para sa mga ito. Hindi mo na siya nagpakita sa babae. Hindi rin niya ito kinontak dahil pinagbawalan na ng mga magulang nito. Kaya 1 buwan ang lumipas, nagulat siya nang mabalitaan na hospital ang ama nito dahil sa stroke at nabaon sa utang ang babae. Hindi nagdalawang isip si Carlo na muling lapitan ang babaeng minamahal at kausapin ito. Doon na rin niya sinabi ang totoo niyang pagkatao. Ano? Mayaman ka pala? Halos hindi makapaniwala ang babae. Kakabati pa lang nilang dalawa at ito agad ang reaksyon nito nang sabihin niya ang totoo. Si Carlo ay tipid lang na nakatitig dito at nakakaramdam ng awa dahil sa malaking eye bags ng babae. Mukha itong stress sa mga problema. Pasensya na at hindi ko agad sinabi sa iyo noon. Pero ngayon nalaman ko na nabaon ka sa utang. Handa akong tulungan ka, Jean. Natutop ang labi ng babae. Nakaramdam ito ng konsensya dahil hindi ito inaasahan ang kabaitan ni Carlo sa kabila ng pamamahiya ng ama sa lalaki. At ngayon, handa pang tumulong ang lalaki sa kanila. Pero Carlo, nakakahiya. Hindi ko pa rin makalimutan ang mga binitawang salita ni Papa sa'yo. Pakiramdam ko hindi namin deserve ang tulong mo. Nagdadalawang isip na saad nito. Agad na inabot ni Carlo ang kamay ng babae at hinaplos ito. Wala sa akin yun, Jean. Naiintindihan ko naman ang punto ng papa mo dahil nag-iisang anak ka lang niya. At hindi rin naman ako tumigil pa sa paniligaw sa'yo. Binigyan lang kita ng panahon dahil alam kong nahihiya ka sa mga sinabi sa akin ng papa mo. Maraming salamat. Napakabuti mo. Hindi talaga ako nagkamali na ikaw ang nagustuhan ko sa dami na manliligaw ko. Nangiti si Carlo at nagyakapan sila. Yun ang gusto niya. Ang makitang panatag na ang loob nito at nakakangiti. Tinulungan nga ni Carlo ang ama nito sa ospital. Ang lalaki ang bumayad sa lahat ng gastusin at mga utang ng pamilya. Kaya nang malaman niyon ng mga magulang ng babae, malaki ang kanilang pagsisisi at natauhan sa ginawang paghuhusga sa kanya. Naiyak pa ang matandang lalaki at lumuhod sa kanyang paanan, ngunit agad itong pinatayo ng lalaki. Pasensya na sa mga sinabi ko sa iyo ng araw na yon, Carlo. Hindi ko aakalain na kakainin ko rin ang mga binitawan kong salita. Nagsisisi ako ng sobra, lalo pa nang malaman ko na ikaw ang sumagot sa gastusin ko sa ospital. Maraming salamat, iho, at lubos akong humihingi ng kapatawaran sa iyo. Inabot nito ang kamay niya kaya pakiramdam ni Carlo, hinaplos ang dibdib niya. Masaya siyang nagsisisi ang mga ito at natauhan sa naging ugali. Walang anuman po, sir. Naiintindihan ko po ang punto ninyo at alam ko rin po
na natuto na kayo kaya panatag akong hindi nyo na uulitin yun. Hindi po ba? Agad namang tumango ang Ginoo. Oo naman, dahil sa iyo, babaguhin ko na ang pananaw ko sa buhay. Utang ko sa iyo ang buhay ko, Carlo. Maraming salamat. Mula noon, naging malapit ang loob ng matanda sa kanya at natanggap siya sa kanyang ugali at pagiging matulungin. Doon naisip ng mga ito na tama siya at si Jean. Hindi basihan ng yaman sa pagmamahal. Ang importante, may sinseridad at mahal mo ang isang tao. Lumipas ang mga araw at sinagot ni Jean si Carlo. Naging masaya ang kanilang buhay magkasintahan at kinalaunan ay kinasal at nagkaroon ng 2 anak. Nagkaroon ng sariling pamilya si Carlo, bagay na hindi niya naranasan noon dahil maagang namatay ang kanyang mga magulang. Ang mga bata ay kinawilihan ng 2 matanda at sa bawat araw ay inaalala pa rin ng mga ito ang leksyon na kanilang natutunan sa lalaki. Iyon ang dahilan kung bakit nagbago ang pananaw nila at naging mabuting tao na may respeto sa kapwa.